Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagpatupad ng preemptive evacuation ng Albay bilang paghahanda sa pananalasa ng Bagyong Opong. Ayon kay Tiwi, Mayor Jojo Climaco, nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang preemptive evacuation para sa mga residente na naninirahan sa mga lugar na itinuturing na delikado sa epekto ng severe tropical storm Opong. Kasabay nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang maayos na pag-asikaso sa mga evacuee sa mga itinalagang evacuation centers. Nakikipag-ugnayan din ang LGU sa Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya upang matiyak ang agarang pagbibigay ng food packs, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Ibinulgar ng dating security consultant ni Representative Zaldico na si Orly Guteza kung paano paulit-ulit umano siyang nag-deliver ng mga maletang naglalaman ng milyon-milyong piso para kay Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang sinumpaang salaysay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Guteza na bawat maleta na tinawag niyang basura ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Aniya tuwing nakadetail siya sa basura, dinadala nila ang mga maleta sa bahay ni Ko sa Valle Verde 6 kung saan binibilang ng mga aid ang pera bago ito i-deliver sa iba pang lokasyon. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Zaldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, mubalor sa kapin 1.1 million pesos nga kantirada sa giabandonang smuggled cigarettes sa nakumpiska sa Police Regional Office 10 ug sa uban pang law enforcement unit sa Sultan Naga, Dimaporo, Lanao del Norte natong Setyembre 22 ning tuiga. Sumala sa report nakadawat og impormasyon ng kapulisan bahin sa nakitang tinapok nga mga gituang smuggled cigarettes nga gitabunan lang og trapal sa Purok 8 Barangay Buayan, Sultan Naga, Dimaporo. Busa daling girespondihan sa kapulisan ng report hinungdan nga nakumpiska ang kapin 20 ka mga master kisa sa smuggled nga sigarilyo. Gidala sa dayon kini sa Barangay Hall sa Purok 2, Barangay Buayan sa Sultan Naga, Dimaporo sa kabalaka nga mabasa kini sa ulan. Ana kini karon sa Sultan Naga, Dimaporo Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug saktong disposisyon. Balog sa prisuhan ang usa ka individual nga nadakpan sa operasyon sa mga otoridad human nga makuhaan og duha ka loose firearms sa barangay Lower Libas, Taganaan, Surigao del Norte natong Setyembre 21 ning tuiga. Gila kini nga si alias Marmito, 52 anyos, nga residente sa Purok 2 or sa Purok 1, Barangay Lower Libas. Nakuagikan kaniya ang usa ka interdynamic KG9 pistol ug usa ka caliber .45 pistol nga mga magazine o mga buhing bala. Nadakpan kini atol sa pag-serve sa search warrant sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Surigao del Norte Provincial Field Unit inubanan sa Taganaan Municipal Police Station. Nakarawat og report ang mga otoridad gikan sa mga residente sa lugar bahin sa gihuptan nga armas sa mga dinakpan. Nasayran nga walay legal nga dokumento ang dinakpan sa paghupot sa mga armas. Mag-atubang kini sa kasong paglapas sa Republic Act No. 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. O mga kato, mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. May adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.